Most unfair advice na binabato sa mga biktima na nakaalis sa narcissistic abuse is magpatawad ka. Masama magtanim ng galit sa puso mo. Dalawang tao lang nagsasabi nito. Una, yung narcissist mismo kasi ayaw niyang harapin yung consequences na ginawa niya. Gusto niya start over na parang walang nangyari and yung biktima mag-a-adjust na naman. Pangalawa, yung mga tao na wala talagang deep understanding ng narcissistic abuse, hindi nila alam yung pinagkaiba ng normal relationship conflict sa patterns of manipulation, gaslighting, control, and trauma bonding. Magkaiba yon. Pagkakausapin mo yung mga survivors of narcissistic abuse na naging totoo sa healing nila, hindi nila unang requirement ang pagpapatawad. Alam kasi nila na spiritual bypassing yan. Pinipilit ka na tumalon mula chapter 1 hanggang chapter 10. Gusto ng iba, skip mo na yung galit, anxiety, and sakit. Gusto nila okay ka na agad kahit di pa natatahi yung sugat mo ng maayos. Kaya sinasabi ng iba na magpatawad ka na lang, hindi dahil kailangan mo yun, kundi dahil hindi kasi nila kayang bitbitin yung bigat ng kwento mo. Kung tutuusin nga, sa relasyon sa isang narcissist, yung biktima ang pinaka-expert sa pagpapatawad. Kaya nga sila nagtagal, di ba? Nag-adjust yan, nagintindi, nagtiis, pinatay pa yung sariling pangangailangan para lang mag-work out yung relationship. Dagdag pa yung mga paulit-ulit na relationship advice na sinisigaw ng iba, walang perpektong tao, walang relasyon, na walang problema. Kaya yung biktima, sige, patawad ulit, patawad pa hanggang sa maubos. Hanggang sa maging emotional sponge na lang sa harap ng paulit-ulit na panloloko at manipulasyon. Sa healing journey ng isang biktima ng narcissistic abuse, hindi pwedeng tuloy-tuloy pa rin yung gas-gas na script na be the bigger person. Kasi kailan pa siya magkakaroon ng tamang space para maramdaman ng buo yung realidad ng pinagdaanan niya? Kailan pa niya ipaprocess yung damage na nilunok niya ng ilang taon? Kasi pag na-skip lahat yan, baka balikan niya yung narcissist. Or worse, after months or years, baka maulit na naman yung pinagdaanan niya sa ibang tao. Kasi kailangan niya i-process yung mga mabibigat na emotions na yun para ma-build niya yung boundaries niya, para ma-train niya yung nervous system niya na i-identify ang tunay na danger, at para ma-raise niya yung standards niya kung saan mapoprotektahan niya yung peace of mind niya. Kaya hindi dapat sinishame o pinagbabawal paggalit ang isang biktima. Hindi siya magiging evil just because galit siya. Yung galit, usually yun yung unang sign na bumabalik na yung self-respect mo at nagiging malinaw kung saang banda natumba yung boundaries mo. Yung mga biktima, hindi naman yan mga taong kulang sa love. Sila nga yung punong-puno ng pagmamahal na ibuhos nga lang sa maling tao. So, bakit ka matatakot na magiging masama sila dahil lang galit sila? Matagal na silang nagpaubaya, nag-adjust at naging understanding. At ano yung kapalit? Suffering. Ngayon, the healing has to be on their terms. Anger is a boundary builder. Parang alarm siya ng katawan na nagsasabing, ayoko na, hanggang dito na lang. Hindi na ako available sa disrespect. Hindi na ako madaling utuin sa mga sorry na wala namang pagbabago. Hindi ibig sabihin na magiging cold ka, hindi ibig sabihin na magiging bitter ka forever. Kapag na-process mo ng maayos yung anger, hindi ka magiging masamang tao. Ang nangyayari, nagiging mas solid yung standards mo. You become the kind of person na mataas ang value sa self-respect. Alam mo na kung hanggang saan na lang papasok ang ibang tao sa buhay mo. Alam mo na kung anong ayaw mo at kung ano ang hindi mo papayagan. So no. Anger is not your downfall. Anger is your guide back to your dignity. At kung may mga taong nagmamadaling patahimikin yung galit mo, ask yourself, sino ba ang mas nakikinabang pag hindi mo tinaas ang boundaries mo?